Kakabalik po pa lang sa Pilipinas galing Jumerica, Claire Castro. Bastos na naman yung bunganga mo. Propaganda at paninira na naman. At yung mga dapat na sagutin na tanong, wala kang sagot. Pero pagkapatungkol sa mga Duterte, lumilitanya ka ng pagkahaba-haba. Babasagin natin si Claire Castro dito sa kanyang katangahan. Umpisahan natin dito. Pakinggang mabuti ha. Kasi yung sa House, napasa na nila yung bill on second reading kahapon. Nabasa po kaya ni Pangulo yung version ng House and is he satisfied with that version? Sa ngayon po ay hindi pa po ipinapaalam sa atin kung naibigay na po ang kopya nito. At hinintay po natin na maging final po yung ibibigay nilang committee reports. At Sama doon naman namin po, sa Senate. yes, at doon lamang po action ng ating Pangulo. Walang maisagot. Importante yun. Walang maisagot. Eto na. Sa Duterte na tayo. Ma'am, despite these interventions being pushed by the administration, VP Sara said kulang pa rin yung preparation ng administration. Kulang yung preparation ha. Paghahanda ang topic ha. Regarding dito sa tension sa Middle East, and allow me to read a portion of her interview. Wala tayong nakikita na ginagawa ng administrasyon. Ang banta ng giyera, narinig na natin yan noong taong 2022 pa lang. Ang banta ng gera, narinig na natin yan nung 2022 pa lang. Ano kaya yung pinupoint ni VP Sara dito? Mamaya, malalaman natin. Dapat noong 2022 pa lang, naghanda na ang pamahalaan na ito, pero wala tayong nakitang paghahanda. May we get your comment on this, ma'am? Dapat tinanong niyo muna ang Vice Presidente, 2022, anong buwan? Bakit niya tinanong yun? Parang may laman. Gusto niyang ipahid kay Pangulong Duterte, dating administrasyon, na noon pa man dapat naghanda ka na. Bakit kaya importante kay Claire Castro yung dapat tinanong kung anong buwan? Tignan natin. Ito, nag-umpisa ang digmaan ng Ukraine at Russia noong February 2022. Tandaan nyo yan ha, February 24 ng 2022. Ibig sabihin, presidente pa yung tatay niya, si Pangulong Rodrigo Duterte. Gusto niyang ipahid na sana noon pa sa panahon ng tatay mo. Pero wag niyong kakalimutan, February 2022 na ito. Nasa 4 na buwan na lang, bababa na si Pangulong Duterte sa pwesto. Balikan natin si Claire. Baka naman panong-panong kanyang ama ito. Kita mo na. Tama ako, di ba? Gusto niyang ipahid sa panahon ng kanyang ama. Pero mamaya, babasagin natin si Claire Castro. Yung sinabi din ni Bongbong Marcos. Tandaan po natin, noong 2022, nangangampanya po sila pareho. Nangangampanya daw silang pareho. So mga kandidato pa lang sila noon, tama? Ni Pangulong Marcos Jr. Uniteam sila. May nabanggit po ba siya sa Pangulo patungkol dito? Bakit niya babanggitin sa Pangulo yung tungkol dito? Kandidato pa lang sila noon. Walang kasiguraduhan kung sila yung mananalo, tanga. Magbabanggit na ng ganyan sa Pangulo. Sabi mo nangangandidato pa lang sila noon, tanga. Ano ba? Makakraft ka na ng mga policy mo? Kandidato ka pa lang, bobo? Plano pwede. Pero pulisiya na? Wow ha? May nabanggit po ba siya sa DND patungkol po dito? Bakit nga niya babanggitin sa Pangulo? O baka naman ang gusto mo sabihin, banggitin niya sa Pangulo nung time na yan. Ganun ba yon? Sino ba si Sara Duterte noon? Mayor lang eh. Yung tatay niya, presidente. Meron niyang mga intel. So parang binabalabas dito ni Claire Castro, dapat palang pala nung panahon pa ng tatay mo, inumpisahan ng maghanda. Tignan mo nga naman, oo.
2022 to, 4 months na lang yun. So, kalahati ng 2022, umpisa na yan ni Bongbong Marcos. Baka naman hindi pa alam ni Bongbong Marcos yung giyera. Mamaya, tignan natin. Dahil kung alam niya na po ito, malamang ay meron siyang sariling bolang kristal. Boba! Ang giyera, hindi mo dapat malaman kung kailan darating o may bolang kristal ka, tanga. Kahit anong oras, minuto, segundo, pwedeng pumutok yung giyera. Ang punto dito, naghanda ba? May paghahanda ba sa 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 instance o sa pagkakataon baka dumating yung giyera? Bakit ganito ang atake mo? Hindi ba dapat mas magandang isampal kay VP Sara na ito mula 2022 pag-upo ni Bongbong Marcos hanggang ngayon, ito na yung ginawang paghahanda kung sakasakali mang magkakaroon ng giyera at maaapektuhan tayo. Hindi ba mas magandang isampal yon? Ang tanong, meron ka bang isasampal na ginawa paghahanda ng administrasyon ni Bongbong Marcos? Meron o wala? Malamang wala, kasi mas pinili mong atakihin yung tao na nagsasalita lamang kesa isampal mo sana sa pagmumukha niya yung ginawa ni Bongbong Marcos na paghahanda. Pero wala. Bobo. Ay dapat ipinaalam niya kung ito ay verified info nang galing sa kanya. Hindi mo na nga kailangan na merong info na verified. Gera yan, Claire. Aasahan mo talaga yan. Ang sinasabi, dapat may paghahanda. Meron bang ginawa si Bongbong Marcos o wala? O baka hindi naman alam ni Bongbong Marcos to. Di puntahan natin. Marcos calls Russia-Ukraine war unacceptable. November 2022. Presidente na si Bongbong Marcos sa time na yan. Tama? Wag na natin basahin lahat yan, pero kung gusto nyo basahin sa mga magde-debunk, ayan galing ito sa Philstar Global. Search nyo na lang yung title na yan, nandyan yan. Ang gusto kong ipakita sa inyo dito, ito. Marcos underscored the far-fetching effect of the war that began with Russia's invasion in Ukraine in February. So alam niya, and stress that has a profound impact on many economies, alam din niya, and food supply of everywhere in the world. Alam niya yung impact kapag may gera. Ang tanong, meron ba siyang ginawa? Alam niya. Presidente na si Bongbong Marcos nung mga time na yan. At hanggang ngayon, may gera pa rin ang Ukraine at Russia. Simple lang naman na i-debunk yun. Meron bang ginawa na paghahanda si Bongbong Marcos o wala? Baka naman sabihin ng tawag dito. Ang sinasabi dyan, dapat sinabi o dapat may ginawa yung dating administrasyon na na mga paraan para sa paghahanda. Puntahan natin. Oops, ano to? Confirm. Ayan. April 21, 2022. Palabas na din si Pangulo Duterte dito. Anong ginawa niya? Nagsalita siya, be ready for Russia-Ukraine while war spill over. At this time, wala na rin siya magagawa sa mga time na yan. Kasi palabas na nga siya. Ang sabi niya dito, nag-warning lang ako that things might go overboard. Itong gulo na yun, isang pagkakamali dyan, may problema na tayo. Duterte did not give further details about recent meetings with PNP and AFP officials. Nakapag-meeting na siya, but said he instructed the Philippine troops to be ready in the event that Russia launches a nuclear war against Ukraine. Wala na siya magagawa dito kung magpuprograma pa siya o kasi palabas na. Ang tinutumbok dito ay yung administrasyon na ni Bangag.
Dagdag pa niya dito, kaya sinabi ko, tinawag ko yung PNP pati yung Armed Forces. Sinabi ko, kapag magulo na, trabaho na ng pulis, pati army iyan, the Armed Forces of the Philippines. So, bago man siya bumaba dito, nagwa-warning na siya. Nagsasabi na siya na mga pulis, mga Armed Forces, trabaho nyo na to, na protektahan yung mga Pilipino. Ano bang ginagawa ni Bangag? Wala. Tapos ito, baka basahin ng mga ng mga magde-debunk itong article na to. Kasi meron ditong sinabi, Duterte on April 8 held a virtual meeting with Chinese President Xi Jinping in the wake of Russia's invasion of Ukraine and amid their concern over a possible spillover to war in Asia. Duterte and Xi expressed hope for a peaceful settlement of conflict between Russia and Ukraine. Sasabihin na naman ito ng mga ng mga loyalista nga, kita mo na yung yung presidente yung karton, maka-China talaga. Protector talaga yan ng China. Hindi yan maka-Pilipino. Tignan mo, kakausapin pa niya yung Xi Jinping. Ay, maka-China. O di basagin na natin hanggang mula ngayon. Hindi pa sila makakaporma. Basagin na natin kasi tamad tong mga to na mag-research. Baka iti-twist na naman yan. Puntahan natin to. March 10, 2022. Pagkatapos kausapin, bago kausapin si Xi Jinping, PH ready to back US if gets embroidered in war. Sabi dito, the Philippine President is ready to open the country's facilities to American forces under 1951 Mutual Defense Treaty if Russia war against Ukraine turns for the worst and embroils the United States in fighting, Manila Ambassador to Washington said on Thursday. So, ibig sabihin, nauna pang lumapit si si President Duterte sa mga sige, i-open ko yung Pilipinas para magamit ninyo kung lumala nga yung gulo ng Russia at Ukraine. Mas inuna niya bago niya kausapin si Xi Jinping. March to, April niya kinausap si Xi Jinping. Tapos sasabihin na naman yung mga yun, mga China talaga yung si Duterte. So, Claire Castro, okay lang ba yung utak mo? Ano may nasasasabi mo dito? Again, simple lang na kung may ginawa si Bongbong Marcos na paghahanda sa mga pangyayari na ganito, isinampal mo na sana kay VP Sara. Pero wala. Sa halip na atakihin mo yung kritisismo, anong ginawa mo? Nagpahid ka na naman. Yung tao na naman ang inatake mo. Ano ba? Hindi ba lumuwag-luwag yung pag-iisip mo nung nakatikim ka ng winter sa Amerika? Yan ba ang epekto ng pagtulo ng sipon ni Bongbong Marcos? Ano ba yan, Claire? Wala na. Ang pasalubong sa atin, walang maisagot na diretso sa mga tanong na importanteng dapat sagutin. Tapos pag Duterte, litanya. Tuloy nga natin yun to, baka meron ba? Dapat ipinaalam niya ito agad sa bansa. Ipinaalam niya ito agad sa Pangulo at sa otoridad. So, kung siya may alam as early as 2022 at hindi man lang niya ito binanggit diretso sa ating mga kababayan, sino ang hindi nagtrabaho? Putya naman, Claire. Ang sinasabi dito, paghahanda sa sa digmaan. Dapat araw-araw handa tayo. Hindi mo kailangang meron kang verified na report na magkakadigmaan. Kasi hindi, kagaya ng Amerika, binomba na lang yung Iran. Out of the blue.
Ngayon nga, pagsirit ng ano ng gasolina, ano, ng langis, ano na, yung mga natatrap na mga Pilipino sa Middle East, ano na, naghihintay na lang tayo na humupa. Magpabadala na ng 2 eroplano, magpupunta na doon si Kakdak sa Dubai, ano may tutulong nun? Ang kailangan ng mga Pilipino ay yung konkretong plano ninyo para sa kanila. Sa Bahrain na nga lang, nagpapakalat pa itong si Kakdag, $200, $200, 75 Bahrain dinar. 20 lang naman pala, cup noodles. Tapos sasabihin, ay hindi, ano lang yun, nagkamali na sabi. Visit. At ito pa, sinibak yung tauhan sa Bahrain na nagsabi lang ng totoo. Na sabi ng Manila walang pera. Nagsabi ng totoo na walang pera para sa mga OFW. Sinibak. Although ano naman talaga, medyo hostile nga naman yung ano niya, yung attitude niya. Pero sinibak, rinekul. Para ano? Dahil ano? Nagsabi ng totoo, nang sabi ng national government, yung head office sa Manila, walang pera. Kaki, bangag na gobyerno nga ni.